Sumabog ang isang bulkan sa Southwest Iceland. Kahapon pa nagsimulang mag-alboroto ang bulkan at naabot na ng lava ang ilang bahay at gusali. Ayon kay Iceland President Gudni Johannesson, walang banta sa mga residente ang pag-aalboroto ng bulkan. Pero pinangangambahan ang malawakang pinsala sa infrastruktura. Sa tala ng Meteorological Office sa Iceland, ito na ang panglimang volcanic eruption ng bulkan mula noong 2021. Animoy frozen in time ang ilang bagay sa Canada dahil sa below 0 degrees Celsius na temperatura doon. Ang isang itlog nagmistulang art installation dahil nanigas ng basagin sa kawali. Nanigas din ng noodles na may chopsticks. Gayon din ang nakaladkad na rolyo ng tissue. Ang mainit na tubig naging steam. Ang matinding lamig dulot ng polar vortex. Ang malamig na hangin na karaniwang umiikot sa North at South Pole ayon sa US National Weather Service. Pumasok ang kotseng yan sa isang mall sa Istanbul, Turkiye at nasagasaan ng isang mag-ina na nooy nasa escalator. Isunugod sa ospital ang sugatang ina, gayon din ang anak na 8 taong gulang na kritikal ngayon. Batay sa investigasyon, minamaniobra sa parking lot ang kotse nang mawala ng kontrol. Inaresto ang driver ng kotse. Ramdam ang lakas ng pagsabog sa apartment na yan sa Mongolia. Lumaki ang apoy at nagmistulang impyerno sa labas. Ang pagsabog galing sa isang nasusunog na truck na kargado ng 60 tonelada ng natural gas. Sa investigasyon, bumangga ang truck sa isang kotse kaya sumabog. Nang rumesponde ang mga otoridad, sinundan ito ng isa pang pagsabog na ikinasawi ng ilang bumbero. Hindi bababa sa 6 ang patay kabilang ang 3 bumbero. Tumilapo ng pulis na yan nang salpukin ng SUV ang isang nakahintong SUV sa routine traffic stop sa Oklahoma sa Amerika. Agad namang nakatayo ang pulis. Ayon sa Highway Patrol, ligtas siya at ang 2 iba pang sangkot sa insidente. Mas mataas pa sa mga poste ng kuryente ang apoy na yan sa Oklahoma sa Amerika. Sumiklab ang sunog matapos sumabog ang isang natural gas pipeline. Kinailangan itong i-shutdown. Nag-abiso ang mga otoridad na iwasan munang pumunta sa lugar hanggang hindi pa natutukoy ang sanhi ng pagsabog. Natrap sa loob ng claw machine ang batang yan sa Brisbane, Australia. Pumasok siya sa butas kung saan lumalabas sa mga premyo. Nang rumesponde ang mga pulis, pinapunta ng tatay ang bata sa isang sulok at pinagtakip siya ng mata. Binasag ng mga pulis ang salamin ng claw machine at ligtas na nailabas ang bata. Makapigil hininga ang pag-rescue sa lalaking yan sa isang ilog sa Los Angeles, California. Ayon sa mga otoridad, tumalo ng lalaki para iligtas ang kanyang alagang aso. Nakaahon ang aso pero naiwan ang lalaki sa tubig. Naiahon naman kalaunan ng mga rescuer na sakay ng helicopter ang lalaki at dinala siya sa ospital. Mababa ang lipad ng eroplanong yan hanggang sa bumagsak at sumabog sa highway sa Florida sa Amerika. Nabangga pa nito ang isang sasakyan. Hindi bababa sa 2 ang nasawi. Ayon sa National Transportation Safety Board, galing Ohio ang private jet at palapag na sa paliparan ng magradyo ang piloto na pumapalya ang turbofan engines ng eroplano. Tumama ang isang avalanche sa northern India. Nakuha na ng video ang pagguho ng snow sa dalisdis ng bundok. Tila nilamon ng snow ang ilang infrastruktura. Ayon sa local media, ang pagguho ng snow ay posibleng epekto ng vibration sa kalapit na construction ng isang tunnel. Walang nasawi o nasugatan sa insidente. Nagkulay orange ang paligid sa Xinjiang region sa China. Dahil yan sa makapal na sandstorm. Bilang pag-iingat, ipinagbawal muna ang pagbiyahe sa ilang kalsada sa labas ng mga syudad. Sa lakas ng hangin, nabasag ang bintana ng ilang sasakyan. Mahigit 100 sasakyan ang nagkarambola sa isang expressway sa China. Ang ilang sasakyan halos pumatong na sa ibang sasakyan. Siyamang sugatan sa insidente,
3 sa kanila ang isinugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Pagewang-gewang ang eroplanong yan na lalapag sana sa airport sa London, England, sa United Kingdom. Pero dahil sa lakas ng hangin, pag-touchdown ng eroplano, muntik pang tumama ang ilalim ng buntot nito sa tarmac. Napilitan tuloy na mag-take off ulit ang eroplanong galing pang Berlin. Ligtas naman itong nakalapag sa ikalawang attempt. Wala namang napaulat na nasaktan sa paggewang nito. Hinimatay ang isang bride sa Amerika pagkasabi niya ng I do. Nagulantang tuloy ang daan-daan nilang bisita. Agad siyang tinulungan na makabangon. Bago nito, makailang beses pa siyang muntik matumba. Ayon sa buntis na bride, epekto raw ito ng matinding init at dehydration. Kinailangan din siyang dalhin sa emergency room kinabukasan. Nag-counterflow sa isang highway sa Ohio sa Amerika ang 2 kabayo. Nakatakas mula sa kwadra ang mga kabayong pag-aari raw ng pulisya. Na-recover naman ng mga pulis ang mga kabayo kalaunan. Sa Nevada, malalaking bola ng halamang tumbleweeds ang namataang pagulong-gulong sa kalsada habang tinatangay ng hangin. Sa Utah naman, halos matakpan ng sandamakmak na malalaking tumbleweed ang ilang bahay at kotse matapos hanginin. Bagamat itinuturing na simbolo ng American West, ang mga tumbleweed o Russian thistle ay hindi native sa Amerika at itinuturing na invasive weed ng US Department of Agriculture. Posible itong lumaki ng hanggang 6 na talampakan at nagkakalat ng binhi habang gumugulong. Bumulusok mula sa bundok na yan sa France ang malalaking tipak ng yelo at niebe. Naroon sa French Alps ang 6 na skiers nang mangyari ang avalanche. Sa kabutihang palad, hindi sila natabunan. Ayon sa ski instructor na nagvi-video, wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari. Napahinto ang mga sasakyang sa malakas sa pagsabog sa isang restaurant sa China. Nasira ang ilang sasakyan at gusali habang nagkalat ang mga debris sa kalsada. Sa isa pang dashcam video, makikitang tinamaan ng tumalsik na debris ang isang babae at nadapa siya. Nagtakbuhan naman ng ibang nasa paligid. Di malinaw kung anong sinapit ng babae. Di bababa sa 2 ang patay sa insidente, mahigit 20 ang sugatan. Hinihinalang gas leak ang sanhi ng pagsabog.